Hello, konnichiwa! After retreat, back to reality na naman, and kailangan ko nga palang pumuntang City Hall para magpalit na ng address. Kaya kahit gusto ko pang matulog, kailangan ko nang pumangon. Pagka-uwi ko galing retreat, diretso na akong naligo tapos natulog na rin ako pagkatapos. Kaya kahit gumising ako na maaga, makapag 8 hours ako ng tulog. Alam nyo, kahit hindi kalakihan yung apato, isa sa mga nagustuhan ko dito ay merong bathroom dryer or ventilation. So pag pinindot ko to, pwede ako magsampay sa loob ng bathroom, which is okay nga naman siya pag kunwari maulan o kaya ang lakas ng hangin sa labas. Ito naman cooling button, perfect for natsu. Ito naman heating button pag fuyo naman. And lastly, itong button na to is for ventilation. Pero kahit hindi mo napindutin to, basta naka-activate tong 24 hours na ventilation, okay na yan. Pinipindot ko lang naman yan pag maliligo na ako. O diba, sagot ko na. Tapos sa katabi naman neto, meron naman ditong hot water control panel. So dito ko i-adjust yung temperature. Kunwari pag fuyo, pwede mong taasan. So ang pinakamataas nga is 60 degrees Celsius. Tapos ang pinakababa naman is 37 degrees Celsius. At dahil mainit na sa Japan, yung pinaka-lowest temperature ko na lang sinet. At dahil hindi ko pala napakita sa inyo yung bathroom. So ganito siya guys, sakto lang para sa isang tao. Hindi man nakaseparate yung sink, at least may bathtub. And after ko mag-toothbrush, diretso na rin akong naligo. Para may oras pa tayong ligpitin tong mga gamit ko. Kasi naman guys, wala akong oras talaga ayusin tong mga to. To be honest, ang dami ko pa talaga kailangang i-assemble. Kaya wala pa ako mapaglagyan ng mga gamit. At eto na nga, na-distract na naman ako. Kung naalala nyo, binili ko to nung nakaraan nung nasa Shibuya kami ni Ate Dalse. Nang makalabas naman siya sa lungga niya, nilagay ko na siya dito sa bed ko. Then, balik tayo sa pagliligpit. Total, wala pa kasi ako mapaglagyan ng mga gamit. Naisipan ko munang ayusin kahit papano. Kasi naman, after ko maglipat, trabaho na kinabukasan. Then, after nun, girls retreat naman. Kaya, sabi ko sa sarili ko, pagka uwi ko, magliligpit talaga ako. Feeling ko nga mga isang buwan pa bago maging settle tong apato. Ang dami ko kasing planong gawin, lalo na pag-usapang interior. Kung andi lang yung money, time, and energy ko, isahan ko na talagang gagawin. Eh syempre, hindi naman natin yung magagawa ng isahan. Kaya pa konti-konti, bibilihin natin. Kaya inuuna ko muna talaga yung mga kailangan. Tulad na lang neto, kailangan ko kasi bumili ng vacuum. Nako, hindi talaga pwedeng wala to sa bahay. Naghanap nga ako sa Amazon yung compact lang. And as usual, color white ulit. Ewan ko, para sa akin kasi, ang ganda kasi tignan pag ganito yung mga color ng gamit sa bahay. I know, madumihin yung ganitong color, pero okay lang na sa Japan naman, hindi siya ganung madudumihan. So, heto na nga, matetesting na natin yung vacuum. Pwede mo ring i-adjust yung lakas. Tsaka nagustuhan ko rin siya kasi lightweight. Diba, tignan nyo naman kung gaano ka-aesthetic tong vacuum na to. Grabe, kinikilig na naman ako dahil goods na naman yung na-order ko sa Amazon. Kaya pag-usapang online shopping, jikang kakarit talaga. Binubusisi ko talaga, babasahin ko lahat ng descriptions, lalong-lalo na ang mga reviews, para diba, hindi sayang pag umorder ka tapos hindi mo nagustuhan. Tapos tignan nyo, pwede nyo siyang ibara-bara ulit at dito mo nga siya i-charge. Ang kaso nga lang, kailangan ko ng USB charger. Ang alam ko kasi meron ako nun, hahanapin ko pa. Tignan nyo, very compact at perfect for small spaces. And after ko maglinis konti, kailangan na natin umalis ng apato. Pupunta pa kasi ako ng City Hall para magpalit ng address. Kailangan talaga ngayong araw ko gawin. Kasi pag hindi ako pumunta ngayon, baka mawala na naman ako ng oras. And bago tayo umalis, i-double lock muna natin ang bahay. O diba, dalawa, good security talaga. O ano pang hinihintay natin, ikimasyo. And alam nyo ba, hindi ko na kailangan sumakay ng densya or bus. Kasi lalakarin ko lang ng 10 minutes. May nakita nga ako ditong Gikatsu. Yabay mo na kasi tiruyo. Pero ito muna yung uunahin natin, maya na tayo lumamon. Para naman mabawas-bawasan yung mga kailangan kong gawin. Pagkadating ko, kumuha na ako ng Akatsuki Bango at naupo muna dito hanggat matawag yung number ko. At mga ilang minuto lang naman lumipas at tinawag na rin yung number ko. So yun, tatanungin ka lang at kailangan mo mag-fill out ng form para sa old and new address mo. At maghihintay ako ulit na tawagin yung number ko. Kasi yung susunod naman na gagawin, kailangan i-update yung my number card ko. Bukod sa Menkyo, isa to sa mga main ID card ng mga Japanese. Yung personal information mo kasi nandito. Nakalink din dito yung health insurance. Hay, yata, nakapagpalit na tayo ng address. Dito nga lang sa may gilid ng City Hall, na-distract ako dito sa mga bulaklak. Grabe, ang ganda, full bloom sila. Na-appreciate ko talaga kasi yung mga flowers dito. Lalo na tong mga ajisai. Starting from May kasi makikita nyo nagbo-bloom na tong mga to. Anyway, ang cute nitong bubuyog na to, ang taba. Napakaganda din nitong tsutsuji. At dahil na-check na yung isa sa mga kailangan nating gawin, syempre kakain muna tayo, no? Parang gusto ko kasing kumain ng gyoza or chahan. Kaya naman, naisipan kong kumain dito sa Hidakaya. For the meantime naman to guys, kasi hindi pa ako makapagluto sa bahay. Kailangan ko pa kasi bumili ng mga cooking utensils. At ayusin yung kitchen dahil wala ngang space. Minsan kasi pagpagod ako o kaya wala akong time, kahit sabihin kong magluluto ako, ang ending, bibili na lang ako ng bento o kaya kakain
sa labas. Tignan nyo naman kasi, ang sasarap talaga ng mga foods dito sa Japan. Kung sa tingin nyo payat ako, actually nag-gain na talaga ako ng weight neto. Mas payat talaga ako nung nasa Pinas pa ako. Kaya karamihan ng nakatira dito sa Japan nag-gain talaga ng weight. Nababalance na lang talaga dahil more on walking dito. Kaya kung akala nyo nagda-diet ako, pero hindi talaga guys. Puro nga ako kain lalo na pag may mga time ng cravings. Hindi ko mapigilan yung sarili ko pag ganun. Isa nga rin to sa rason kung bakit sinisipagan ko. Para makakain ng masarap, diba? At saka nahihil ko din dito yung inner child ko. O tignan nyo guys, simot yung mga plato, hindi halatang gutom no? Then fast forward, kailangan ko pumunta dito sa coin laundry guys. Bigla na lang kasi nagkaroon ng problema yung washing machine. Sabi nila sa weekends pa nila mapapalitan. Guys, kailangan ko na maglaba. Kaya buti na lang may malapit na coin laundry. At baka matanong nyo kung bakit ako naka-face mask. After ko kasi kumain, sumaglit ako sa Shibuya para magpa-microneedling. Syempre, sugat-sugat at namumula yung mukha natin. Magpipil kasi yan after. So yun guys, share ko lang. Maya-maya natapos na rin tong mga labahan ko. So kinuha ko na siya isa-isa at nilagay dito sa may basket muna. Dahil wala pa tayong hangers sa bahay, kailangan ko pa kasi kunin sa apato ni Kento yung half ng hangers namin. Sayang naman kung bibili pa ako ng bago, diba? Kaya naman idadryer ko na rin yung mga damit dito. O diba, natagpuan siya nga. Sa kaliwa kasi ang bukas ate ko. Pero alam nyo guys, isa sa mga dream na washing machine ko yung drum type. Kaya pag nagkaroon talaga ako ng sariling bahay, ganong klaseng washing machine yung bibilhin ko. Manifesting, malay nyo yumaman, diba? So yun na nga, after ko ilagay yung mga damit ko, wala na pala akong Yakuen. Buti na lang may available din dito na coin changer. Kaya pinapalitan ko muna yung Goyakuen ko. And every 100 yen is 10 minutes. Kaya gawin na natin Sambyakuen para maging 30 minutes at matuyo talaga siya ng maayos. And fast forward, nakauwi na tayo ng bahay. Makakapagpahinga na din. Kaya hanggang dito na lang muna. Yun lang, matane!